Ryan! Isa na naman mainit na car-related issues na may blah blah likes, blah blah comments, at blah blah shares. Ang dami niyan. Hindi ko sure kung lumabas na to sa Facebook feed mo, pero ito ang trending na issue na BYD related ngayon dito sa Pilipinas. May nagbalita sa atin at didiscuss raw natin isang post na may very disappointing experience. Tara, pag-usapan natin. At sa episode na to, may matututunan pa kayong proseso pagdating sa body repair ng mga sasakyan sa kasa. Diba, ang content ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may support Real Ryan stickers na rin pala tayo. Kaya kung gusto mo mag-represent ng pinaglalaban natin, andito lang yung link sa video. Usually, mga ganitong klaseng topic or issue, ginagawa natin. Lalo na kung may naamoy tayong fishy sa issue. Tulad ng mga previous episodes na ginawa natin. Actually, kapag pinanood mo mga yan, ikaw mismo, ma-realize mo na, uy, may something. Ito ang gist ng kwento. Isang BYD owner, si Lion6 to be more specific, nag-claim ng body repair sa isang BYD dealer through insurance. Akala niya dun gagawin, pero hindi. Nakita niya sa local na pagawaan. In short, nasa labas ng kasa, naka-cover, na para bang may tinatago. So kung nakarinig ka ng ganitong klaseng kwento, uy, big deal. Actually, kung akong tatanungin nyo, big deal or no deal? Explain natin bakit. May mga classification kasi ang mga car dealers. 1S, 2S, 3S, tapos alam ko sa BYD hanggang 4S pa nga. Depende na lang sa type of classification ng dealer na nasa lugar nila. Ito yung kung may new car sales, service, parts, etc. etc. Usually, kung ano yung napag-aralan na feasible, yun ang bubuksan. At para lang sa kaalaman ng lahat, ang operations ng body repair or yung mga bangga, pwede yan on-site or off-site. Take note, completely magkaiba rin ang set ng tao na gumagawa ng general job repairs or PMS versus sa BP repair o yung mga bangga. Isang side, technicians, isang side, mga latero at pintor. Sa body and paint, pwedeng contractor or in-house. Depende yan sa decision and operational direction ng company. Kaya pwedeng no deal. So kung isipin mo, bakit siya galit? Ito na ang mismong post niya. Tapos mamaya, mahaba pa to sa comment section. Pagkatapos ng kanyang sinabi, magbibigay tayo ng ating opinion or reaction tungkol dito. Very disappointing experience. I never thought I'd be writing something like this, but I can't hide my frustration. Okay, free for all naman talaga mag-post ng bagay-bagay sa social media. BYD unit supposedly repaired under insurance sa kasa found in local unauthorized car shop without our permission. Insurance company confirmed they never authorized that transfer. Tapos dagdag pa niya, truly disappointing because trusted everything would be handled properly, etc. etc. with transparency, covered as if hidden, which is more concerning. Tapos may reminder to all car owners pa. Discuss na muna natin to. Ang process ng body and paint repair sa kasa kapag through insurance, dadalhin ng car owner sa kasa yung kotse. Estimate, ipapadala sa insurance. Once approved, umpisa ng paggawa. Waiting time na sa mismong paggawa. Pag okay na, pirma na ng docs, pwede na kunin ang sasakyan. Si kasa na ang magpa-process ng billing sa insurance para mabayaran sila ng insurance. May nakalimutan ba ako? 'Di ba? Wala naman tanong-tanong kung sino ang gagawa ng sasakyan, saan ba ito gagawin, lalaki ba o babae ang gagawa. Estimated or finish date for pickup, baka eto pa ang meron. Personally, torn ako sa post na to. Torn kasi kung titingnan natin to sa view ng may alam at nakaintindi ng bagay-bagay versus siguro sa car owner na hindi pa experienced, magkaiba talaga. From zero to hero or pwedeng baliktad. Sa hindi experienced, big deal nga talaga to. Malaking issue at kung lahat ng car owner, tulad niya, pwede pa nga to maging PR crisis. Kasi emerging brand si BYD, mahilig silang pag-usapan. Pero para sa nakaintindi, no deal to.
Dahil sa mga na-explain na natin kanina, pwede pa nga ito maging issue ng isang entitled customer dahil sa sinabi niyang unauthorized car shop without our permission. Kasi una, sino siya para magsabi kung alin ang authorized at unauthorized? Tama ba? Siya ba yung may alam kung sino ang marunong sa paggawa ng sasakyan nila? Take note. Once na iniwan mo ang sasakyan mo sa kasa, or actually kahit saan napagawaan, binigay mo na ang permission mo para sila na ang bahala umayos ng sasakyan mo. Para bang sinabi niyang yung pagawaan na yon magpapaalam sa kanya na, boss, si ganito ang gagawa ng auto mo. Ay, absent si ganito, pwede bang si ganyan? Okay, 4 na pokpok lang ang pwedeng gawin sa body panel ko Walang ganun. Ito, hashtag, alam mo ba, sa dami ng kasa na nasa BGC, lahat ng body and paint repairs ng kahit anong brand ay off-site, wala sa kasa mismo. At may mga kasa rin na tumatanggap ng ibang brands. Kung titingnan natin, ang photos na nakapost, mukhang maayos yung shop. May racking system pa nga yung space ng shop sulit na sulit for storage. Tapos, mag-spot na tayo ng info sa pics. May date na October 21, 2025. Ito, more or less, ang receive date ng sasakyan. Tapos, yung post, more or less, October 23 na post. Bilis, no? Punta na tayo sa comment section. Actually, dito na yung something fishy. Weird lang na para siyang nagmo-monologue sa comment section. Tapos, para bang hindi tugma ang sinasabi niya sa pinapalabas niya. Inulit niya ulit yung buong kwento with updates. Meron pang I know my rights. Meron bang umapi sa kanya? Ito na ang weird part. Aware pala siya na may subcon mga kasa na normal na gawain to. May kilala pa nga daw siya na car shop dealer. Sinong nagtatawag ng car shop dealer? At kung may kilala talaga siya, for sure sinabi na rin ng kakilala niya na sana hindi kailangan humingi ng authorization ng kasa sa insurance kung sino at saan ito gagawin. Tapos, may na-mention pa siyang company ang negligence. Alam kaya niya ano ang negligence? Ibig sabihin ng negligence ay pabaya. Hindi naman siya pinabayaan. Tapos, dito rin sa comment section, may mahaba uli na post na it would be completed on or before October 29. Actually, kung 21 dumating sa paint shop, if replace panels, sakto yung mga araw para sa prepping, painting, hanggang buffing na may konting allowance ma-release sa kanya ng 29. At sa comment rin na to, nasabi sa kanya na naka-leave yung isa pang contractor. 'Di ba? In-explain naman pala sa kanya. At business owner daw siya. Hindi ugali magpahiya ng ibang business owner. Pero, ganun ba talaga? Kaya nga siguro may mga natatanggap siyang comment. May bashers daw. For clout daw yung post. For awareness daw to. Haller. Hindi ba? Tingnan natin ang peg ng post. Ilang beses nakatag ang highlight at followers sa mismong comment section. At yung mismong post, ilang tao ang nakatag sa post na para bang puro siya rin. Multiple accounts pa. Ito pa. Check natin ang profile ng top sharer sa lahat ng post. Ang sipag nitong account na to, no? Tapos, parang familiar. Ano sa tingin mo? Isa ba tong awareness campaign o iba na? Ang claim pa nga niya, informative ang kanyang post. Pa-comment naman kung anong natutunan mo kung informative. Take note, magkaiba ang informative sa chismis. At paalala ko lang, ang mga car dealers ay under sa car brand or manufacturer. Kung gusto mo ng proper handling sa concern mo, lahat ng mga yan may customer relations department. Minsan kasi hindi mo alam kung nasa lugar ka pa o wala na. Baka pala nakasira ka na lang pala. Siyempre, maganda dumaan sa tamang proseso. Email mo lang sila. Also, good luck kay ate kasi malakas mag-legal up yung brand na yan na baka sinisiraan na pala niya sa social media. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parating updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong! O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching! Peace!